10 halamang gamot na matatagpuan sa paligid ng bahay mo. Ang Pilipinas, isang arkipelago na pinagpala ng iba't ibang uri ng natural na yaman, ay mayaman din sa tradisyon ng paggamit ng mga halamang gamot. Mula sa luntiang bundok hanggang sa kagubatan, maraming halamang gamot ang nagtataglay ng lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Narito ang 10 halamang gamot na maaari mong matagpuan sa paligid lamang ng bahay mo. Paalala kaibigan, mas mainam pa rin na tayo ay laging sumangguni sa doktor o di kaya ay lumapit sa ating local health center. Ang mga babaeng buntis at nagpapasuso ay dapat mag-ingat sa paggamit ng mga halamang gamot. Bagamat may potensyal ang mga halamang ito bilang mga gamot, tandaan na ang mga ginawang pag-aaral ng mga eksperto sa kanilang epekto sa ating kalusugan ay maaring limitado. Ang mga impormasyong aking ibabahagi ay para sa inyong kaalaman lamang. Una, lagundi. Ang halamang ito sa Pilipinas ay kinikilala sa kanyang kakayahang labanan ang ubo at sipon. Ang mga dahon ng lagundi, kapag nilagyan ng mainit na tubig o gawing tsaa, ay may epektong antiviral at antibakteryal na nakakatulong sa pag-alis ng mga sintomas sa ubo. Ikalawa, Acapulco. Ang Acapulco ay may crisophanic acid na kilalang epektibo sa paggamot ng mga sakit sa balat tulad ng an-an at buni. Ito rin ay ginagamit bilang laxative o pampalambot ng dumi na maaari ding mag-expel ng mga intestinal parasites. Ikatlo, ampalaya. Ang mapait na ampalaya, isang pangunahing sangkap sa lutuing Pilipino, ay epektibong nagtataglay ng kakayahan sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga aktibong sangkap ng ampalaya ay maaaring makatulong sa mga taong may diabetes. Ika-4, damong Maria. Kilala bilang mugwort, itinatangi ang halamang ito sa kanyang anthelmintic at anti-inflammatory properties. Tradisyonal itong ginagamit laban sa mga bulate sa tiyan at nakatutulong sa pag-aalis ng sakit sa panahon ng buwan ng dalaw para sa kababaihan. Ika-5, bayabas. Ang mga prutas at dahon ng bayabas ay nagtataglay ng maraming benepisyo, mataas sa vitamina C at antioxidants. Nakatutulong ang bayabas sa paghilom ng sugat, laban sa pagtatae at nagpapatibay sa immune system. Ika-6, sambong. Ang mabangong halamang ito ay malawakang ginagamit sa paggamot ng ubo, sipon at lagnat. Ang mga dahon ng sambong, kapag ginawang tsaa, ay may anti-inflammatory at analgesic na properties na nagbibigay ng ginhawa mula sa mga karamdamang respiratoryo tulad ng ubo. Ika-7, niyog-niyogan. Ang ornamental na baging na ito ay ginagamit laban sa mga impeksyon sa bato at daanan ng ihi. Ipinakikita ng mga pag-aaral na mayroon itong diuretic at anti-inflammatory na properties. Ika-8, tsaang gubat. Ang halamang ito ay kilala bilang natural na lunas para sa ubo, sipon at lagnat. Ang tsaa mula sa mga dahon ng tsaang gubat nito ay may mga antioxidant at anti-inflammatory properties laban sa mga pamamaga. Ika-9, yerba buena. Ang uri ng mint na ito ay kinikilala bilang kasangkapang pampatunaw at pampabango ng hininga. Ang mga dahon ng yerba buena na iniinom bilang tsa o iniihaw ay nagtataglay ng anti-inflammatory at carminative na mga katangian properties na nakakatulong sa pag-aalis ng sama ng pakiramdam sa tiyan. Ika-10, ulasimang bato. Ang maliit na halamang ito, kilala rin bilang pansit-pansitan, ay ginagamit sa paggamot ng sugat at impeksyon sa balat. Tradisyonal itong inilalagay sa ibabaw ng balat na nagpapakita ng antimicrobial at anti-inflammatory na properties na nakatutulong sa paghilom ng sugat. Kaibigan, pakiclick naman ng like at subscribe. Marami pa po akong mga videos na i-upload para sa inyo. Maraming salamat po.